ngayon ay tinatawag na an-nadama. Ang ibig sabihin ng nadama ay pagsisisi. Okay. Wala ba kayong pinagsisihan? Meron. Okay, marami, napakarami. So, ang pagsisisi ay may kasabihan ng ating mga scholar na ang pinakamagandang pagsisisi ay nasa una kaysa nasa huli. Khairun nadamatil ula wa sarrun nadamatal akhar. Ang pinakamagandang pagsisisi ay nasa una, ang pinakamasamang pagsisisi ay nasa huli. Ibig sabihin ng pagsisisi na una, habang nandito pa tayo sa mundong ibabaw, ay samantalain natin ang natitirang panahon natin. Para magtaubat sa Allah Ta'ala. Magsisi na tayo, kaysa doon pa tayo magsisi sa kabilang buhay na hindi na makapagbigay ng halaga ang pagsisi natin doon. Tinatawag doon ay an-nadama latang faun nadama. Ang pagsisi natin sa kabilang buhay ay wala ng halaga, hindi na makapagbibigay sa atin ng halaga. So alhamdulillah, ngayon, ito ay magiging topic natin. 3 uri ng pagsisisi. Okay. So, pagulan or kanawon? Okay. Sample. So, unang pagsisisi ay an-nadama inda sakaratul maut. An-nadama inda sakaratul maut. Ang pagsisisi natin sa oras na dumating ang kamatayan natin. Yung sakaratul maut. Sakaratul maut, ibig sabihin ng sakaratul maut, ayon sa hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ay, tayo sinabi, ayan o, innal mauta sakarat. Innal mauta sakarat. Ang palatandaan sa mga taong dumating ang sakarat, kamatayan, ay bago siya mamamatay, mahihilo muna siya. Okay. So, yapat dalong tingin na sakarat na belangutin sa tao. Belangutin. Natamo ba ang tuwar na makatapos sa tao, galangot, kasakarat na ba yun? Bago pa batay na galangot sa kanin, belangutin sa kanin. Ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nambay sakarat. Na nambay paganay, akadyanita na tao, na may kamakaw nga so sakaratul maut. Sakaratul maut. Na itago sa ginawa, kullu nafsin zaikatul maut. Lahat na may kaluluwa ay makakaranas ng kamatayan. So kayo ba'y naniniwala? Yes. Okay. So kapag namamatay na tayo, so hindi na tayo makakabalik dito sa mundo para magsisisi, para gagawin ang lahat ng pinagsisihan natin. Uy, kadi mapakaya makambaling ang piminatay. Kamaya inanong ka, mamu ako mangagi, midjendita ko sa mayan. Kaya mo si kanarabo na mag-class meeting. Uy, salta rabo na mamandon, kakagikan nyo ba mando? Ito ba? So Allah Ta'ala, pidalunin, kaysa ito dalila, pamakadalong ko sa kanoy, uzkuru dalil, min nadamati sakaratul maut, kapakaya kullu nafsin zaikatul maut. Pwede na yun. Okay. Number 2, wajaat sakratul mauti bil haq, dhalika ma kuntu minhu tahid. Kapag dumating ang sakratul maut, punto na ikaw ay mamamatay na, ang kamatayan ay mayroong palatandaan. Hanggat hindi mo mararanasan ang 4 na uri ng dahilan ng ikakamatay mo, hindi ka mamamatay. Sino nakakalam? Una, natapakan mo ang lupa. Okay, may dahilan. Tapos, ubus mo na ang riski mo. Pinakapunto, kadar, tadhana. Okay. Ang pinakapunto ay ajal. Ajal. Okay, 4 yun Okay. Hanggat hindi magkakasalubong yung 4 na yun, ay hindi pa mamamatay ang isang tao. Una, ajal. Ajal. Yung, anong tawag dun sa ajal?
Anong tawag sa ajal? Ha? Oh, yung kontrata mo. Tapos na yung kontrata. Ha? Tapos ng kontrata mo sa ibang bansa, tikit na lang kulang, makauwi ka na. Okay, kontrata. Ha? Pangalawa ay maubos muna ang risky mo. Kaya dahan-dahan natin ya, para matagal maubos. Okay. Pangatlo, matatapakan mo ang lupa na kung saan ay doon ka mamamatay. Ha? Hanggat hindi mo matatapakan yan, hindi ka mamamatay. Ha? Okay na may kamatnabutaw ka, marak ka naman ibuangan, hindi ka rumen. Hindi ka rin sa makarampuanin doon. Ha? Yan ang last na asabab. Adin sabab pakapatay na tao. Kadi pagpatay ito sa sabapin. Ha? Adin sabab pakapatay na tao. 5. Amay katigo nabi sa siktigo Allah Ta'ala kamakauma so sakaratul maut bilhaq na benalinag ang ula. Benal ikapasangin, ikapagkauma na sakaratul maut. Dari ka makuntumin hotahid, kapag sa kanong mga tao, na pabaguyan niya ninamba. Pabaguyan niran, ikapatayan niya. Kapag sa kanong mga tao, na pabaguyan niya ikapatay. Na ang kamatayan ay hindi yan matatakasan. May isang lalaki na nagtanong dun sa isang matanda na tagapaghula. Nagpahula siya sa isang matanda. Sabi ng lalaki na yun, ano bang dahilan ng aking ikakamatay? So, yung manghuhula, ay magaling siya manghuhula, sinabi niyang totoo. Ha? Sabi ng matandang manghuhula sa lalaki na yun na gusto niyang tatakasan ng kamatayan, sabi niya, ang dahilan ng ikakamatay mo ay buhaya. Alam niyo yung buhaya? Krokodil. Ha? Uy. Sabi ng matanda na yun, isang lalaki na yun na gusto niyang takasan ng kamatayan, sabi niya, alhamdulillah, nagpasalamat sa matanda na yun. Sabi niya, kung ganon, hindi na ako mamamatay. Ha? Kaya ko nang iligtas ang aking sarili sa pamamagitan na ko ay pumunta ng kabundukan. Dahil sa bundok ay walang mga buhaya dyan. Ang buhaya ay nasa tubig. Yun ang pagkakaalam niya. Ang buhaya ay nasa tubig lamang. Ha? Yung pala, yung lalaki na yun, ay mayroon siyang anting-anting. Ha? Na ngipin ng buhaya. Ha? Ginawa niyang kwintas. Meron siyang ginawa niyang anting-anting. Pero ngipin ng buhaya. Nung nandun na siya sa kabundukan, siya'y napapagod, tinanggal niya ang kwintas niya ng ngipin ng buhaya, sinabit niya at siya ay nagpahinga. Ha? Sabi niya, ligtas na ang tao dito. Wala nang buhaya dito eh. Ha? So masaya na siya. Hindi niya namalaya na siya naiglip. Ha? Nakatulog ng saglit. Nahulog yung sinabit niyang anting-anting ng ngipin ng buhaya. So yun din ang dahilan ng ikinamatay niya. Natusok siya. Nahulog dito. Ha? Nasugatan siya. Yun ang dahilan ng ikinamatay niya. Yung ngipin na buhaya. Ha? Na tinatakasan niyang kamatayan. So bimaana, ang kamatayan ay hindi ito matatakasan. Okay. So, okay. Alam natin na hindi matatakasan ito. So anong dapat natin gawin? Sasalubungin na? Handa na tayo. Paghandaan natin ang kamatayan. Kailanman, pag dumating, ay reading na tayo. Ha? Reading na tayo. May isa pang propita na dumating ang kanyang ajal, kamatayan. So, inutusan niya Allah subhanahu wa ta'ala si Malakal Maut. Sabi niya, pumunta ka doon kay Fulan para sabihin mo sa kanya na wala na siyang panahon. Wala na siyang oras. Tapos na. Ha? Pumunta doon si Malakal Maut. Sabi ng lalaki na yun, na propita, sabi niya, sabihin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, akala ko kaibigan ko siya. Ha? Bakit bigla niya kunin ang kaluluwa ko? Bakit bigla niya akong papatay na wala mang mga palatandaan, hindi siya nagparamdam, na ako'y mamamatay? Ha? Sabihin mo, hindi naman pwede yan. Okay. So anong, bumalik si Malakal Maut. Sabi ni Malakal Maut, ya Allah, mayroon kang alipin doon na reklamo. Wala ka daw, hindi ka raw nagparamdam para sa kanya, para mamatay siya.
Sabi ng Allah, bumalik ka doon. Sabihin mo, mayroon akong palatandaan doon sa kanya. Una, dati wala siyang puting buhok. Diba? So ngayon, marami na. So unang palatandaan, paingat na yun. Naingat ka na, malapit na. Pag lalong dumami, lalo mong dagdagan ang ingat mo. Malapit na yan, paingat na yan. Pangalawa, sabi ni Malakalmot, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Malakalmot, sabihin mo sa kanya, dati, pag siya nakatayo, straight pa. Ngayon, ganito na lang siya. Kuba na. So palatandaan, pangalawang palatandaan na yun. Na nandun na sa kanya lahat. Pangatlo, maliwanag ang kanyang paningin. So ngayon, pag hindi magsalamin, wala na. So palatandaan na yan, malapit na. Malapit na. Sana, Okay, pangatlong dalil. Pangatlong dalil, pero hingin natin sa laki ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bago tayo niya kukunin sa mundong ibabaw na ito, ay magugustuhan niya ang ating mga amal, inshallah. Okay, inshallah. Hindi ito matatakasan. Pangatlong dalil, doon natin matatagpuan sa Suratul Fussilat, aya number 30. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taong dumating ang sakaratul maut, kasi pag Okay. Kapag dumating ang sakaratul maut, ang tao diyan ay natatakot. Natatakot. Dalawa ang kinakatakutan niya. Unang kinakatakutan niya ay yung pamilya niya na maiiwan niya pag may pamilya siya. Halimbawa, kayong mga babae, pag dumating ang sakaratul maut, natatakot kayo sa mga pamilya ninyo na naiiwanan ninyo. Ang sasabihin ninyo, pag ako'y mamatay, paano na yung pamilya ko? Mapunta na sa iba. Okay. So, kinakatakutan mo yun. Pangalawang kinakatakutan ng taong dumating ang kanyang sakaratul maut ay pinapakita sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mangyayari doon sa kabilang buhay na nakita mo na. So, kinakatakutan mo yun. Pero kapag maganda ang iyong amal, nagugustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong amal, pag dumating ang sakaratul maut, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katotohanan, ang mga alipin na kung saan ay kanilang binabanggit, kanilang sinasabi, Rabbuna Allah. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kanilang Panginoon at tagapaglikha, lahat ng makapangyarihan ay nasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagkatapos, sumastaqamu, sila'y naninindigan na, ano ba yun? Nasa magandang, nasa matuwid na landas sila. Pinananindigan nila, sila istiqamu. Pagkatapos, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanazzalu alaihimul malaika. Bababa ang mga malaikat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga Injil, doon sa ulo ng taong dumating ang kanyang sakaratul maut at nagsasabi, nag-advise, ang Injil na yun, malaikat na yun, unang sabi niya, alla takhafu. Doon sa ulo mo, huwag kang matakot. Nagsasabi ng huwag kang matakot. Ako nang bahala dyan sa pamilyang naiwan mo. Kung sino bang papalit sa'yo. Okay. Allah takhafu. Huwag kang matakot. Dahil magandang ginawa mo, magandang amal mo, napakaraming nagawang mabuti para sa akin. Kaya huwag kang matakot. Okay, mashallah. Wala tahzanu. Ngayon pa na. Huwag kang mag-alala, huwag kang mangamba. Huwag kang malungkot. Wala tahzanu. Huwag kang malungkot.
Ako nang bahala sa lahat ng maiiwan mo dito sa mundong ito. Ha? Okay. Wa absiru bil jannah, at ikukwento ng Injil na yung kung ano ang nasa Jannah, anong kabutihan ng Jannah para mawala ang pangamba mo, para mawala ang takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikukwento sa iyo ang kabutihan ng Jannah, ha? Para makalimutan mo na, ha? Mawala ang takot mo, mawala ang tahzanu. Yan pa natin tahzanu. Kuntum tu'adun. Ang paraiso na ikukwento sa iyo ng mga malaikat ay nakahanda para sa iyo. Nakahanda na yung para sa iyo. Sabi ng Injil na yun. Huwag kang matakot, andyan ang paraiso, nakahanda na para sa iyo. Bukas na para sa iyo ang paraiso. Ha? Kasi hawak mo na ang susi. Ano bang susi ng paraiso? Sala. Kaya sala. Nung namatay ang propeta sa salam, tinawag niya si Fatima, kanyang anak, Ya Fatima, sala. 3 beses niya sinabi, Fatima, magsala ka, magdarasal ka. Ha? Yun lang iniwan ni propeta sa kanyang anak. Bago siya nawafat, sinabi niya kay Fatima, sala. Kaya tayong lahat, sala tayo lahat, inshallah. Para may susi tayo pagdating sa paraiso. Inshallah. Okay. So yun na. Ano ba ito? Okay. Ya ayyuhalladhina amanu. Ginalaw ng nasa table eh. Okay. Ya ayyuhalladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Si Allah subhanahu wa ta'ala nag-advise. Sabi niya sa kanyang alipin na kung sana'y nananampalataya, naniniwala, sa Allah subhanahu wa ta'ala kanyang sinabi, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Kailanman ay huwag kayong maging abala sa inyong mga pamilya. Huwag kayong maging abala sa inyong mga ari-arian, mga kayamanan, para maging hadlang sa inyo na hindi kayo makapagsala. Huwag ninyong gawing hadlang sa inyong mga sarili, ang inyong mga anak, para maging hadlang sa inyo sa hindi kayo makagawa ng mabuti. Mayroong karamihan sa inyong mga babae, ginawang hadlang ang anak. Hindi ako nakapagsala dahil nagpadidi ako. Hindi ako nakapagsala, naglaba ako, hindi ako nakapagsala, inihiyan ako ng bibi ko. Maligo ka. Okay. Kaso lang, mahirap ang tubig sa atin. Pero, konting tiis lang to. Okay. Yun ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yafal dhalika faulaika humul khasirun. At kung sino naman ang gumawa na maging hadlang sa kanila, sa pag-ala-ala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala, zikrillah, ang kanilang mga pamilya, kanilang mga yaman, ay pagdating sa kabilang buhay ay humul khasirun. Sila po ay luging-lugi na sa kabilang buhay. Ibig sabihin, sisikapin natin na hindi maging abala sa atin. Sa pag-ala-ala, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga pamilya natin at mga ari-arian natin. Okay. So ang gagawin natin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-advise sinong may mga yaman sa inyo diyan. Si Allah ta'ala ay nag-advise na wa anfiqu mimma razaqnakum. Inyong gugulin, gagastuhin ang inyong ang ipinagkatiwala ko sa inyo na yaman habang kayo hindi pa dumating sa inyo ang kamatayan. Okay. Kasi may mga taong sa kanilang gugulin, gagastuhin ang kanilang mga yaman pag sila mamatay na. Bakit? Kumakatay ng baka.
Oh, sana yung buhay pa siya para makuha niyang gantimpala. Okay. Kasi pag namatay ng tao, lahat, wala ka na doon sa mga naiwan mo. Hindi na yung para sa'yo. Para sa buhay na sinong hindi pa namamatay sa pamilya mo. Para na yun sa kanila. Ha? Okay. So yun ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, habang kayo may buhay pa, samantalay ninyo ang ipinagkatiwala ko sa inyo na mga ari-arian na magagastos ninyo doon sa mabubuting pamamaraan, mabubuting gawa. Inshallah. Okay. Kapag dumating ang kamatayan, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating masasabi, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib. Ya Allah, dapat bibigyan mo pa ako ng kunting extension. Ha? Para yung yaman ko na naiwan ko, na hindi ko pa nagastos, magagastos ko na. Ha? Okay. Lumabas na yung nadama. Lumabas na yung pagsisisi. Okay. Na ang isang taong mamamatay, wala siyang pagsisihan. Ha? Maliban sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'asaddaka wa akum minas salihin. Pagsisihan niya na siya ay mayroong yaman, ari-arian, na hindi siya nakapagbigay ng mga sadaka sa mga nangangailangan, so hihingilin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ibalik mo ako sa mundong ibabaw, yung natitirang pera ko, yaman ko, ay gagawin kong sadaka para mapabilang ako sa mga taong salihin. Kasi nakikita niya sa kabilang buhay, yung mga taong minamalit nila dito sa ibabang mundo, nakikita niya sa kabilang buhay, ang sarap ng buhay nila. So kaya gusto niya, sabi niya, Ya Allah, ibalik mo na ako. Meron akong naiwan doon. Gagastuhin ko na para mapabilang ako diyan sa mga taong mga salihin. Okay. So, nandun na yung pagkisisi. Nagkisi na siya. Kadugtong ng ayat na yun, wala yu'akhir Allahu nafsan iza jaa ajaluha. Wallahu khairum bima ta'malun. Wala yu'akhir Allahu nafsan iza jaa ajaluha. Kapag dumating ang punto, dumating ng ajal, ay hindi na po yan aatras. Hindi na po yan aatras, hindi na po aabanti yan. Wallahu khabirum bima ta'malun. Siya Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamagandang khabir. Wallahu khabir bima ta'malun. Siyang marunong kung ano bang ibibigay niyang gantimpala sa mga lahat ng ginawa mo. Siya nakakaalam dun. Okay, so yun ang una na dapat natin pagsisihan. Ang pagsisihan natin yung pagdating ng sakaratul maut. Pag tinatanong ko, ano bang una na dapat nating pagsisihan, ay an-nadama inda sakaratul maut. Okay, check na yun. Okay. Wala nang problema si Ustaz. Okay, pag sinabi ko, wa bayna dalilu min qawlihi ta'ala, pili na kayo diyan. Kung sana madali, kullu nafsin sa'iqatul maut. Pwede na yun. Okay na yun. Okay. So next, number 2. Number 2, na nadama, an nadamatu fi qabrihi. Yung pagsisisi na nandun na tayo sa ating kubur, ating libingan. So, pag matindi ang pagsisisi natin sa unang pagsisisi, sa sakaratul maut, ay mas matindi dito sa libingan. Bakit? Wa yawma ya'addul zalimu ala yadayhi, qauluhu ta'ala, yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Lusa kubur kunti wallahu ta'ala, na yakabagal kapag hindi tataw sa lubangin, na tubagay na kay pa rin pangabuti limanin. Ya'addul zalimu ala yadayhi. Kay pa rin kung pangabuti ngalay nimbanan sa kabagal kapag hindi pangingitaganin. Sanginto ka ng gulanin ninto. Ya kung may kay pa rin pangbut. May pa rin ibala ba, itudugin mo ni ibala. Kay pa rin pangabuti, tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bagal pagsisisinin. Taman sa yanid dalun. Yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Unatawang ko may manggula na yatumi na kunut ako namun. Lu sa mga tawon to tinumunto sa kanuki to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tinumu
ya kurumununutan, lau kita mga toto bag Islam. Way, may pa rin sa mga ito pangbuti lang na niwil. Sa pangingitaganin sa dini ng kagarami, may pa rin ng kumanin sa gadin. Sa bagla sinitin. Kaya, napakasamang pagsisisi ay nasa kabilang buhay. Maubos natin ang kamay natin sa kakakagat natin, sa tindi ng ating pagsisisi sa kabilang buhay at sabay sasabihin natin, kung alam ko lang na ganitong mangyayari, dapat sinusundan ko na yung mga taong gumagawa ng mabuti. So yun. So napakatindi ang pagsisi natin doon sa libingan. Ayun sa hadis ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, marru bi janazatin fa'atnaw 'alayha khairan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat summa marru bil ukhra fa'atnaw 'alayha sharran faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wajabat faqala Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ma wajabat ya Rasulullah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza atnaitum 'alayki khairan fawajadat lahul jannah wa hadha atnaitum alayhi syarran fawajabat lahun nar antum suhadaullahu fil ard sahih muttafaqun alayhi. So yabitian Rasulullah naaran ni kaysa timpo asinumaga di bangkay sa kanilan. Bali yapi daw ng mga sahaba sa bangkayanan faatnaw alayha khairan. Pijaksan yan subangkay minate sa maya namba minatay bago kita mapiyabo ni pangin ng tawinan. Nebi baka pas tawa. Hindi kawapat tanulan, hindi makakinagun. Namaya adi dia kan turun sa tawi kapya na palangin ni. Turun sa tawi kalmunin. Nandi kinadaw ng mga sahaba sa tuwa na kinagun nabi. Tigo nabi sallam wajabat. Bali lumabas sa kanimid taman. Wajabat. Taib. Maulina minukita man baluman sa tumbagi. Summa marra bil ukhra paatnaw alayka syarran. Minukit kami minatay niya. Mawa ka ba ni panginin? Guna pong patay, nagpinsag siya ng mga sahaba. May trumakyati siya na makatigil, kaya tumimidyo at tigil. Kaya mga sahaba, niya ba minatay, duwan-duwan mo. Kasingkar makato ng panginin. Kawa ka pangin. Natigo Rasulullah, wajabat. Una sumito na kayo, si Umar ka nagip, si Umar, tigin, nginto ka dan bidaya na duwat timanan to. Isawi kinasumpat to nabi, sa wajabat. Tigin Umar, ya Rasulullah, ma wajabat. Ngipad daw na wajabat. Kani namin tigin katawan ka, dadyan gaya na mapiyang gumawa ka to. Kinasumpat ang kalon. Natigo Nabi Muhammad sallam, haza at naitum alayhi kharran, naunanto minukita bijaksyan, intuwi tao mapya, na wajabat lahul jannah na nararapat na sa kanya ang paraiso. Masyaallah. Yako ting kinadalo sa wajabat na wajiban sa kanini makasurga. Way, pidaw na to, winabi ato mapia. Natigong nabi, wajabat. Nararapat na sa kanya ang paraiso. Na nandijak siya no Rasulullah sa wagib sa kanya makasurga, 100% ang makasurga din. Masyaallah. Nabi pagkapasan tanong niya, inshallah ta'ala, na hindi kawapatano, na yakadyak siya no tao, na mapiatataw. Inshallah. Why? Sa timanan to tingin na minukit na bangkay, yung isa nga dumaan na bangkay sa atin, ay sinasaksiyan ninyo na ang tao na yan ay masamang ugali. So sinabi ko, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wajabat. Ang ibig sabihin ng wajabat, ay pawajabat lahun nar. Nararapat na yan. Sa impyernong apoy. Sa impyernong apoy. Subhanallah, sabi ng mga sahaba. Waliyauzubillah. Okay. Kagina tigo nabi, antum suhadaullahu fil ard. Kagina sa kanubo ni midjaksi sa niya wataw amawag, niya wataw mapya, nanday padjaksiano tinginan tumbay padjaksiano wallahu ta'ala. Masyaallah. Namuapas ang tanong, dito kadjaksya na tawa niya marake sa mao, agi-intensyo tanong. Di ka na mapiniyat tanong. Kandi kadjaksya niyan sa may alhamdulillah, karena na akawato ni sa, akadjawab pa, nakapangagi ng mga tawa, na al-malaikatu yu'aminun. So malaikat, pendoa siyan, amin ya Allah. Why?
Way. Wajabat. Okay. Pag sinasabi ng mga tao, alhamdulillah, andyan ang akawat niya siya, wajabat. Way, lahat ng akawat, wajabat. Okay. Wajabat. Lahul jannah. Nararapat na sa atin lahat na tayo ay makakapasok ng jannah, paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masallah. Amin na, amin. Okay. Inshallah. Number 3. Kung matindi ang number 1 at number 2, napakatindi ito. Mas matindi ito. Tulad ng magaling. Pag may magaling, ang susunod, mas magaling. Ang pangatlo ay pinakamagaling. Okay. So ito lang pinakamagaling. Kung baga sa magaling, Okay. Sa matindi, ito ng matindi na pagsisisi. Dahil nandun na, kaharap natin ang lumikha sa mundong ibabaw na ito. Okay. Una, pagsisi natin doon sa kabilang buhay. Doon na tayo sa Yaumul Qiyamah. Ang ibig sabihin ng Yaumul Qiyamah ay araw na tayo ay tumatayo para kukwintahin na ang ginagagawa natin dito sa ibabaw ng mundo na mabuti at masama. Kukwintahin na. Sa araw na yun, ay magbibigay siya Allah talang napakatinding pagsubok na kung saan ay ilalapit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang araw dito sa ating ulo na ang layo, nabanggit sa hadis, ang layo ng araw sa ating ulo ay 1 milya lamang. Isang ganito lamang. Ang init ng araw na ito, sa mundong ibabaw, ang 100% ng init ay 1% lang ito. 1% lang. Ang natitira na init ng araw sa kabilang buhay ay 99%. Na napakalapit sa ating ulo. Nabagin sa hadis na ilalapit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang araw doon sa araw na tayo ay kukwintahin. Sa pagitan ng bainal jannati wan nar. Na lahat ng mapagsubok ay nandoon na lahat. Lahat ng tao doon ay nababalutan sila ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So, inikwento ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Sajdah, aya 12. Sabi ng Allah, "Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji' na'mal salihan inna muqinun." Baik. Sabi ng Allah, umanabuti ko Allah, kageli no sa mga tao abaradusa sa gaya muli. Umanabu kageli no mo. So baradusa mga tao sa gaya kiamat, ruusihim inda rabbihim nakisu ruusihim, ang kanilang mga ulo ay ipaduan nun. Hindi. Ipumbudyo dia ni ulo niya sa hadapan sa Allah Ta'ala. Sila ay nagpatira pa sa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para sila ay maghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanilang mga nagawang kasalanan dito sa ibabaw ng mundo. Kanilang sasabihin sa Allah, Rabbana absarna. Ya Allah, kitang-kita ng dalawang mata namin ang hirap ng parusa mo sa mga taong suwail, pasaway sa relihiyong Islam, at dinig ng dalawang tainga namin ang tindi ng parusa mo, ya Allah, kaya kami ay humihingi sa iyo na farji' na'mal salihan, ibabalik mo kami sa mundong ibabaw para gumawa ng salih, gumawa ng kabutihan dito sa ibabaw ng mundo. So, lahat ng dua natin sa kabilang buhay ay hindi tinatanggap. Kung baga sabi ng mga mahilig maglaro ng basketball ay not counted na. Not counted. Kahit ano pang tawag doon? Nakashoot pa rin. Ay wala pa rin bilang. Not counted pa rin. Magsisi ka lang. Sayang yung 3 points ko eh. Wala pala eh. Okay. So, yun, napakahirap. Umanabuti ko Allah, kagerinuso, katamanan ng mga tao baradusa sa kabilang buhay, na ipumudjuran silang, ipumudjo diyan ni ulo niyan sa kasanguluan wa Allah Ta'ala, kapanganinilan,
makambalingan siya dyan sa liyaw na dunia. Kanailin niyan din, no nakinagilan, ikapasa nga siksa. Yamana na abasar na, bilugatil Arabiya, na ay abasar na makunna nukadhib. Yaman to pinagsisihan nilan, na pinandalbutian sa mga ustads. Pinandalbutian sa mga ulama. Katigin daw nakalo si ustad. Hindi naman nakapunta si ustad ng Jannah. Bakit kaya nang sabihin? Hindi naman nakikita ni ustad ng impyerno. Okay. Pinapagsinungaling nila ang mga ulama, mga eskolar. Sana. Number 3 yun, no? Okay. Akhir. Ang nadamatu fil akhirah. So, asa na? Okay. Wasami'na ma kunna nunakkir. Abasarna abasiru hina la yanfa'ukum basar. Ito ba? Nadidang pakanggay sa kanila ninto. Piyan na ilinil ni kapasang, nadidang nito pakanggay guna sa kanila sa makuha niyang pekyuyan ang balingan dyan sa dunia kanu makapagumbaya. Didin. Yan mana na siyapan sa dunia, na bagumbaya ng kalusagay na kiamat, nadidang nito katalima. Okay. Sa timana ayatan, natiwala Allah Ta'ala, yubassirunahum yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yawma izin bibani. Doon sa isang aya, kapag ngayon pa na, siksan karnu Allah Ta'ala, kapag oras na paparusahan ka niya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikaw ay humingi na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ng time out. Di ba, yung mag-basketball, pwede ka mag-time out. Sabi mo, sandali ya Allah, mamaya mo na akong paparusahan. Bakit? Mayroon akong mga anak. Ang dami kong anak. Ako'y nahihirapan sa, pagpanganak ko sa kanila. So, kumari lang sana, sila na lang siksahin mo, paparusahan mo. Yung mga anak ko na lang, wag lang ako. Ibig sabihin, gagawin ng piyansa sa kabilang buhay ng kanyang sariling anak. Okay. So, hindi yun uubra. Napapalitan mo, gagawin mong piyansa ang iyong sariling anak, hindi yun uubra sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Pag hindi uubra, umirit ka pa. Sabi mo, wasahibatihi. Wasahibatihi. Isahib. Ngisuk ba? Kaluma. Nan si mister. Andyan si mister eh. Siya na lang bahala dyan. Okay. Hindi pa yun, uubra sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagagawin mong piyansa ang iyong asawa, mahal mong asawa. Samantala dito sa ibang mundo, saglit lang sa kabila, hindi ka na makatulog. Sa pag-aalala mo na sana si mister kaya. Wa akhihi, at meron akong sariling kapatid. Andyan yung kapatid ko. Sabi ni Nuraida, nandyan si Pris. Siya na lang, kay matawa naman siya. Siya nang papaluin mo. Hindi pa rin uubra yun. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit lahat ng nilalang sa mundong ibabaw na ito, gagawin mong piyansa para hindi ka mapaparusahan, ay hindi na yung mangyayari. Apelang mo na ka dun sa dunia. Kabaluin ng kapiyansa para di ka masiksa, na di rin tumanggulat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dito pa tayo sa ibabaw ng mundo, tayo ay magpipiyansa na. Sa ating mga kasalanan. Magpiyansa na tayo para kasi doon sa kabilang buhay, wala nang piyansa doon. Wala tayong malapitan doon na para makatulong sa atin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a. Matakot kayo, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kabilang buhay na kung saan ay wala nang pagtutulungan doon. Nafsi-nafs, kanya-kanya. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa ibang aya, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yawma yafirul mar'u min akhihi. Doon sa kabilang buhay, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay magagawa ng isang tao na tatakasan niya ang kanyang sariling kapatid. Pag nakita niya ang kapatid niya, imbis na matutuwa siya, dahil nandiyan ang kapatid niya, matagal nang hindi sila nagkita, pag nakita niya, tatakasan niya. Bakit? Sabi niya, baka magpatulong sa akin, ako bang itutulong ko sa kanya?
Kahit sarili ko, hindi ko pa kaya. Ha? So, tatakasan mo. Imbis na matutuwa ka, dahil nakita mo ang kapatid mo na matagal mo nang hindi nakikita, pag nakita mo sa kabilang buhay, tatakasan mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Hindi lang kapatid mo. Ha? Wa ummihi wa abihi. Maging sa iyong ina at ama. Ha? Pag nakita mo sa kabilang buhay, magawa mong tatakasan ang sarili mong ina at sarili mong ama. Ha? Sarili mong ama. Okay. Hindi lang yun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa sahibatihi wa bani. Maging sa asawa mo na matagal mo nang namimiss. Ha? Okay. Pag nakita mo yan sa kabilang buhay, ay magawa mong tatakasan yun, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Likulli mri'im minhum yawma idin sa'nu yughnihi. Dahil wala ka ng oras na para sa kapatid mo, para sa asawa mo, para sa anak mo, para sa kaibigan mo, wala ka ng oras para sa kanila, kundi ang oras mo ay nakatutok sa iyong sarili. Ha? Wala na. Kaya habang dito pa tayo sa mundong ibabaw, ay bigyan natin ng oras. Ha? Bigyan natin ng oras, ang pamilya natin, ha? Ang mga asawa natin, bigyan ninyo ng oras. Ang inyong mga asawa. Kahit kunti lang, saglit lang. Ha? Na sila'y matutuwa sa inyo. Pagdating nila, ha? Mister, kumusta ka na? Ha? Andito na ang pagkain mo. Ha? Sabay pupunasan mo siya. Ha? Mashallah. Samantalain ninyo, kasi doon sa kabilang buhay, ha? Wala na, hindi mo na yan malalapitan. Okay. So, ayon sa hadis ni Aisha, radiyallahu ta'ala anhu, nung binabanggit ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inikwento niya ang mangyayari sa kabilang buhay, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yahsurun nasa yawmal qiyamah. Yawmal qiyamati hufatun uratun gurran. Qultu, ya Rasulullah, ar-rajulu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Ha? Nung inikwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang mangyayari sa kabilang buhay, sabi ng Propeta, yahsurun nasa yawmal qiyamah. Lahat ng tao ay iipunin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay pagkabuhay muli. Nang sila ay hupatun uratun gurlan. Sila ay walang mga sapatos, walang tsinilas, at burlis sila lahat. Wala pong damit. Ha? Nung narinig niya Aisha, nagulat siya. At iba ang pumasok sa kanya. Iba ang pumasok sa utak ni Aisha. Hanggang sa sinabi niya Aisha, asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tingin, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajulu wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. At pagkapanggaman-gaman si Aisha, tingin Rasulullah, mamanggu babay, nalanguango na dalong balkasin, napanon ng tigin. Inuugataw na ipagtago-tawag kay din yan din. Natigo Rasulullah, Aisha, salakoy kapag itungan ka. Pangaman-gaman so Aisha, ya Rasulullah tingin, ya Aisha tingin, salakoy kapag itung ka. Lutigin sa gaya mauli, Aisha, ya Aisha, al-amru asadda min ayuhimmahumud dhalik. Lutigin sa gaya ng kiamat, na di nang berudup sa kapagitungan ka. Kaya ang kakapagitong kapasa nga kapadzik sa sarka. Di nga kapagitong nga mama, ataw kababay, iting ka ilenta ko ni Matiwa na yabantung nga dadan. Di nga ito katago sa ginawa, kaya katago sa ginawa ka na preparasyon ng ka, kanusiksan wallahu ta'ala, parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Wey, siya bubasa doon niya katago sa ginawa, tuwa tipad tago. Ha? Kalusagan na kaya matadani ng katagan. Dara mo na kataganan. Tamuti yakapin rin siya sa dunia. Wey, nana, alhamdulillah, malo. Oh, lahat ito. Hindi. Hindi. Ibang sura to. Ibang, niya isa kasura. Ito, ibang sura ito. Iba rin ito. Pero, di ko nasulat, no? So, okay. Sandali, Ano bang surat? Hindi ko nasulat, no? Uy. Ito'y, siguro? Surat to Taha, siguro to. Pero tingnan natin. Ha? Okay. Tinan ko muna.